Hello, what is up mga ma'am, sir, ma'am? Ako po si Ralph Cifra, isang visual artist from Manila, Philippines. And today we are going to unbox and review the ZD Toys War Machine Mark 1, Marvel Studios The Infinity Saga, War Machine Mark 1, Marvel 10th Anniversary Series, Marvel Iron Man 2, and Marvel na logo or copyright na text. This is the box. Very nice. Cardboard, hard-bound box. Tapos dito sa side, you have the magnetic flap. And then sa nasa bottom naman yung Disney na sticker, which means this is an original product. Hindi to fake, hindi to KO, hindi to bootleg. And then thank you very much nga pala Laro Anan for providing this action figure for unboxing, review, and customization. If you want any other Iron Man action figures or Funjoy, Ultraman, ZD Toys, Iron Man, Batman, Superman action figures, or Transformers, punta lang kayo sa Laro Anan on Facebook and Shopee. Okay? Shout out to Laro Anan. Okay, sa likod naman, meron tayong mga shots of the action figure, front and back, and other poses. Sa kabilang side, War Machine, Marvel. If you open the box, nasa first tray yung action figure and sa second tray naman yung accessories. Right, out of the packaging, very nice Iron Man, War Machine, sorry, rather, na armor na pinalabas sa Iron Man 2 na movie. Super nice. Na-review ko na to dati pa pero gusto ko lang din balikan this kasi umorder ako ng isa pang unit for a custom na ibibigay natin for a client. And super na-miss ko itong mga ZD toys na gantong armor design because ang ganda ng super natitripan ko talaga tong War Machine Mark 1. I think this is the best War Machine armor model for me. Super bulky, very nice sculpt. You have the Gatling gun. Mas trip ko tong Gatling gun versus dun sa laser na mga attachments niya. Pero ganda talaga ng ng sculpt nito. Yung version 1, I think this is the best na ginawa ni ni Marvel dun sa movie. Very nice. Okay, review na natin. So, shake test muna tayo. Okay, medyo loose lang tong waist. Medyo loose lang siya. Shake test. Okay, medyo loose lang yung waist niya. Tapos itong mga parts na to, itong mga attachments sa kanyang arms, medyo loose din. So, yun lang yung mga loose na parts. Okay, tapos yung attachments niya dito sa likod, yung Gatling gun, tight naman siya. And other parts, medyo tight din naman. Sa sa paint job, very nice. It's hindi siya black, pero ano siya, para siyang gunmetal gray. Tapos meron siyang mga accents na silver. Head, silver faceplate, wala siyang LED, hindi ito LED version. I think meron silang nilabas na LED. Hindi ko sure, hindi ko na matandaan. Tagal ko na rin hindi nagre-review ng mga ZD toys. Again, thank you very much Laro Anan for always providing these action figures na i-review natin for for YouTube projects natin. And also gagamitin din natin to for custom repaints. Okay, head, ganda ng armor design, parang Iron Man na armor din. And also itong meron din siyang mga shoulder na armor na armor plates na naghihinder sa articulation niya. So hindi mo siya maiikot yung head niya 360. Okay? Dahil nga very bulky yung armor, which is sa design ng Mark 1, super nice. And then you have the chest plate, arc reactor, you have the shoulder armor, na meron din nakalagay na ED445 FLTS. Tapos 001, which means Mark 1, ED445 AF. Tapos, I think yung AF niyan Air Force. And then you have the stomach section, meron mga silver plates dito sa thighs, and then dito rin sa side ng legs. Tapos ang ganda rin ng attachment niya na parang submachine guns. Then you have the minigun or yung Gatling gun. Ganda. Hindi lang naro-rotate pero may mga nagma-modify din ito kung gusto niyo ma-rotate yung mga minigun, and also if you want na may mga LED yung mga action figures nyo, meron ding mga nagmo-modify ng mga figures para malagyan ng LED. Okay? Then you have the legs, the knee. Very nice na sculpt dito sa War Machine Mark 1. Okay?
Again, color combination niya, gunmetal gray, silver, and ano pa ba? Meron pa bang ayun, and gold. Meron ding gold dito sa ilalim ng kanyang feet and dun sa parang exhaust na part dito. Okay? Articulation, head up, down, rotate. Tapos can yung chest can move up, can extend, uh, tawag dito, stretch, ab crunch, move side to side. Tapos pwede nyo ayun na natatanggal. Pwede nyo i-move away yung shoulder armor, 360, rotation sa shoulder, sa arms, double jointed. Oh, double jointed pero 90 degrees lang kasi nga medyo tumatama na tong part na to. And then ball joint yung kamay. Naro-rotate pa ba to? Hindi na. Okay, rotation 360 kaya naman, right? Legs can move down. Legs can move down. This can also rotate kaso may nahihinder na rin nahaharangan na rin ng part na to yung pagka-swivel nitong thigh. Okay? So hindi mo siya move around ng ganyan. So it can kick like that, kick that far, double jointed na knee, very nice. Okay, tapos yung paa can also move konti lang, parang walang ata movement up and down. Okay, parang sobrang minimal na movement ng feet. Okay. Okay, sa accessories, you have two fire effects. Pwede mo ilagay dito sa paa para siyang booster effects. I think you can put it here. Hindi mo na malalagay sa kanyang feet. Ay, sa kanyang repulsor blast kasi nga, wala naman siyang butas. Pero pwede mo ilagay dito sa part na to. Ayun, meron pa pala tong articulation dito sa may likod. May mga flaps. Yan, pwede mo lagay dito. Ganda rin ng effect eh. Yan. Very cool. So parang pag lumilipad siya, pwede mong lagay dun sa likod. And then, you also have the stand, hexagonal base, tapos spring-loaded yung kanyang clamp. Okay? So you can hold War Machine sa mga flight poses niya, something like this. Okay? So like that. So yun lang mga ma'am sir, that's it. Yun na ating War Machine na unboxing and review. I-custom repaint na natin to. Okay? Attach muna natin tong part na to. Alright, so yun lang mga ma'am sir. Kung gusto nyo bumili nito mga ma'am sir, punta lang kayo sa Laruanan on Facebook or Shopee and search War Machine Mark 1. So that's it. Thank you very much for watching and see you sa next video. Bye-bye.